Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng calamity loan sa SSS Online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So pag-usapan muna natin kung sino-sino nga ba ang qualified na mag-apply ng SSS Calamity Loan. So dapat SSS member ka na may at least 36 months na posted contribution at dapat meron kang 6 months na posted contribution within the last 12 months. So for example, July 2024 kayo mag-a-apply, so dapat meron kayong at least 6 months na posted contribution from July 2023 hanggang June 2024. So kahit putol-putol yan, basta umabot ng 6 months, pwede po kayong mag-apply at dapat may at least 36 months po kayong posted na contribution. Pangalawa, living or residing in the declared calamity area. So dapat daw doon kayo nakatira sa area ng nag-declare ng state of calamity. For example, hindi po updated yung home address niyo, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para i-update yung home address information ninyo. Magdala lang po kayo ng valid IDs or documents na nagpapatunay na doon talaga kayo nakatira sa lugar kung saan may state of calamity. Pangatlo, dapat below 65 years old kayo para makapag-apply ng SSS Calamity Loan. Pang-apat, have no final benefits claims such as permanent total disability or retirement. So dapat hindi pa kayo nakaklaim ng total disability or retirement para maka-avail kayo ng SSS Calamity Loan. Panglima, dapat wala kayong past due sa inyong SSS short-term member loans. Pero sa mga may SSS salary loan pero wala namang past due, pwede pa rin po kayo mag-apply ng SSS Calamity Loan. Ang hindi lang talaga pwede kung may past due kayo. Pang-anim, dapat wala po kayong outstanding restructured loan or calamity loan. So para po ito sa mga nag-avail ng condonation program, hindi po kayo pwedeng mag-apply ng calamity loan kung may na-avail kayo na condonation program, yung active. At kung pasok naman kayo sa qualification, pag-usapan naman natin kung magkano yung pwede ninyong ma-loan. So ang pwede po ninyong ma-loan is equivalent to 1 month salary credit ninyo. Ang pinakamataas ninyong pwedeng ma-loan is 20,000 pesos. Pero depende pa rin po yan sa monthly salary credit ninyo. At payable po yan within 24 months. So para makapag-apply ng SSS Calamity Loan, pumunta lang kayo sa inyong mga search engine kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At may makikita po tayong ganito, i-click lang po natin ang member login. At dito ilagay nyo po yung user ID at password ninyo. Pero sa mga wala pang user ID at password guys, may video po akong ilalagay sa description box. Panoorin nyo na lang po kung paano gumawa ng user ID at password. At pagkatapos kung nalagay nyo na, i-click nyo na po ang sign in. And then may makikita po kayong ganito, member survey consent. So i-click nyo na lang po muna ang maybe next time. And then mapupunta na po tayo sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-apply ng SSS Calamity Loan, long press lang po natin tong loans. Take note guys, long press, huwag pong i-click. After that, may makikita po tayong ganito. Hanapin at i-click lang po natin ang apply for calamity loan. At pagkatapos kung ganito yung makikita ninyo, ibig sabihin yan, wala pa po kayong bank account na naka-register sa inyong SSS disbursement account. So kailangan ninyong mag-register doon. Take note guys, bank account po yung ipapa-register ninyo. Kasi hindi po pwede yung mga e-wallets, GCash, ganyan, hindi po pwede. Basta loan, salary loan, calamity loan, kailangan po bank account talaga yung ipapa-register ninyo kasi doon po ihuhulog yung pera. So sa mga gustong mag-register guys, i-click nyo na lang po itong kulay blue na click here. Pero dito hindi ko na po matuturo sa inyo kung paano mag-register ng bank account sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. Kasi medyo mahaba po talaga yun guys. May video na po ako kasing ginawa dyan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Hanapin nyo na lang po. So balik po tayo dito.
kung pagka-click ninyo ng apply for calamity loan at ganito yung lumabas, ibig sabihin yan, makaka-proceed na po kayo. So mapupunta na po kayo sa pag-apply ng calamity loan. So may reminders dyan para sa mga members, basahin nyo na lang po lahat yan. At pagkatapos dito sa baba guys, may makikita kayong required failed. So i-click nyo tong select dito sa typhoon and calamity. So sa ngayon guys, ang pwede nyo pagpilian na calamity loan is yung Butchoy or Carina, tapos yung Taiwan earthquake. So kung saan kayo dyan na kategory na bibilong, i-click nyo na lang po. Gaya sa akin sa Carina. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos kung ganito yung makikita ninyo, your loan application will be rejected due to the following reasons. Your home address is not among the declared calamity area. So, kagaya nga ng sabi ko kanina, kung nandun kayo or doon na talaga kayo nakatira, pero yung home address niyo is hindi updated, so kailangan nyo talagang ipa-update yan. So, pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para ma-update yung home address ninyo. Mag-fill up lang kayo ng member data change request form or E4 na form sa inyong SSS branch na pinakamalapit sa inyong lugar. At magdala na rin po kayo ng valid IDs and documents na nagpapatunay na doon talaga kayo nakatira. Pero kung pagka-click ninyo ng proceed at ganito yung lumabas, may nakita kayong loan form, so ibig sabihin yan, pwede po kayong mag-apply ng SSS Calamity Loan. So kung nakikita ninyo, 11,000 po yung loanable amount ko. So yun po yung maximum na pwede kong malon. Pero depende po yan sa inyo kung magkano yung pwede ninyong malon. Pero sa akin 11,000 lang. Pero dito guys, kung i-click ko yung 11,000, pwede pa akong pumili kung 10,000, 9,000. Pero hindi na po pwedeng tataas ng 11,000. Pero ang maximum talaga na pwedeng malon sa SSS Calamity Loan is 20,000 pesos. Pero depende pa rin po yan sa monthly salary credit ninyo. So sa akin, 11,000 lang yung maximum. At dito po sa baba ng loanable amount guys, i-check nyo pong maigi yung pangalan ng bangko at yung bank account number. Kasi dito po ihuhulog yung pera ninyo. Make sure tama yung bank account number para hindi po kayo magkakaproblema. At dito naman sa baba, i-double check nyo po yung employer na nakalagay dyan. Kasi kailangan pang i-certify ng employer ninyo. So make sure yung bago ninyong employer ngayon yung nakalagay dyan para madali nilang ma-certify. At kung okay na at double check na ninyo, punta na tayo dito sa baba at i-click na natin ang proceed. And then may makikita po tayong undertaking for calamity loan. So basahin nyo na lang po lahat yan. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po itong box katabi ng click to confirm para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos mapupunta tayo dito. So i-double check nyo pong maigi. At pagkatapos yung loanable amount ko na 11,000, yung matatanggap ko na lang is 10,822 na lang. Kasi may charge po siya, parang processing fee ata. So ito na lang po yung matatanggap at papasok sa bank account na niregister ko. At pagkatapos, i-double check nyo po yung bank account ulit, tapos yung employer name, employer ID, tapos yung employer address ninyo. At kung okay naman lahat, i-click nyo na po ang submit. And then may makikita kayong ganito, do you want to continue? I-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng calamity loan application. So, ibig sabihin yan na submit pa lang po yung application ninyo. So, successful yung pag-submit, pero hindi pa ibig sabihin approve na po yan. Kasi kailangan pang i-certify ng employer ninyo. Dapat within 5 working days ay na-certify na ng employer ninyo. Kasi kung hindi na-certify ng employer ninyo, so kailangan nyo po ulit mag-apply. So dapat i-inform nyo din po yung employer ninyo na nag-apply kayo ng SSS Calamity Loan para madali po nilang ma-certify yung application ninyo. At kung na-certify na ng employer ninyo, so mag-antay na lang kayo kasi i-approve din yan ni SSS. At pagkatapos kung approve na, ibibigay yung pera sa bangko na nakaregister sa
inyong SSS disbursement account. At pagkatapos yung bangko naman, ipapasok yung pera doon sa bank account ninyo. So mga 3 to 5 working days po yan, pero depende pa rin po sa system ni SSS at system ng bangko. So mag-antay-antay lang po kayo.